Kumpanieras. Pilipinas, oras po natin, 6:36 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanieras. Kami po ang inyong nakakasama, Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi sa Panyera. Hindi ko agandahan ng gabi ko, Attorney Cam. Bakit naman? Napaka-traffic. Ay, sinabi mo, sobrang traffic, sobrang haba Lalo na, talaga. alam mo, Attorney Cam, today is Payday Friday. Oo nga pala, no? Tapos halos lahat ng tao yata dito sa NCR or sa Metro Manila ay papunta sa party. At saka, syempre, yung mga iba dyan, nakatanggap na ngayong Friday ng Christmas bonus. Yes, 13th month pay. Yan, Yes. syempre, nagsha-shopping. Grabe. Yung iba diretso sa casino. Totoo ba? Pagbaba ng casino, traffic. Totoo ba yan? Yes, totoo. Wag pong uubusin sa casino. Oo, dapat i-budget pa rin po. Oo. Mahirap na, 'di ba? Wag ubos-ubos biyaya bukas. Nakatunganga, 'di ba? Pero sobra pong traffic, kailangan po ng mahabang pasensya ngayon. Dumaan na kayo sa palikuran bago kayo sumakay. Totoo yan. Oo, before you hit the road. Yes. Napakahirap, Attorney Cam. Ang biyahe ni Panyera, 40 minutes lang to 30 minutes, naging 2 hours. Dati nakukuha ko ng 20 minutes. Ako, 40 minutes kanina ang biyahe ko papunta dito from Cavite po. Umabot ako ng 2 hours and 15 minutes. Diba? Sobrang Tapos traffic expect po. pa ngayong gabi, pauwi. Tapos umuulan-ulan pa, Attorney Cam. Yes, oo nga. Medyo may Alam mo kasamang naman, ambon, kapag ka umuulan-ulan, ay parang nag-e-expand ang mga sasakyan. Totoo yan. Pero anyway, ngayon pong gabi po, medyo relax lang po ating topic. Na-discuss na po namin ito, pero gusto lang namin pong pasadahan ulit. Pasadahan. Lalo with, na, of course, ang dami pa rin mga questions patungkol dito dahil kaunting twist ng facts, abay naiiba po ang applicable na legal profession. Kasi alam mo ngayon, Panyera, before kasi, ang mga kababayan natin, maagang nagsisipag-asawa. Diba? So ngayon, iba na po ang mindset ng mga millennials at saka Gen Z na inuuna muna ang kanilang career, nagsisave muna ng kanilang mga ari-arian, pero knock on wood, paano kung nagkaroon ng aksidente? So, sila po ay namatay na single. So, sila po ay hindi nakapag-asawa dahil sobrang busy sa career. So, ang tanong, sino ang tagapagmana ng namatay na single? Yan, 'di ba? Ikaw ba na nakikinig ngayon? Pwede ka bang magmana? Pwede ka bang magmana? Si pinsan namatay, baka meron ako. Or si tita. Oo. Ay, yung ano pala, yung half-sister ni tita. Half-sister or half-brother ni tito. Yes. No, namatay, di ba? Yung kapatid, yung half-sister po ni mama namatay, magmamana po ba kami? Yan, di ba? At saka yung kapatid ko, yung half-sister ko, magmamana ba ako sa half-sister ko or half-brother ko? Ayan. Kasi naalala ko, sikat na personalidad, nung siya po ay wala pa pong mga anak. So, hindi pa siya nag-decide na siya ay magkaroon ng mga legitimate heirs. Siya po ay miyembro ng LGBTQ. Ayan, kilalang personality ito. Yung mga kamag-anak niya before, including the collateral relatives, mga kapatid, yung mga collateral po, yung patagilid, hindi pataas, hindi pababa, no? Patagilid, pagilid, o kapatid, tsahin, mga ganon. Yan, talagang sobrang talaga, sip-sip, tsaka sobrang close sa kanya. Pero nung nagkaroon na siya, nag-decide siya na to have yung sa ibang bansa, Panyera, yung same-sex marriage. Surrogate
Surrogacy. Mother, tapos nagkaroon ng legitimate heirs. Parang biglang nawalang parang wala. Ay, alam mo na. Success is relative. Yeah. More success, more relatives. No? Dos Kumpanyera. Alam mo, gusto ko yung sinasabi mo, yung success is relative talaga. Diba? Yan. More success, more relatives. Yes. Pag taghirap ka, wala kang kamag-anak. Totoo naman, Panyera. Kasi naalala ko din nung kami po ay... Kasi takot na mautangan mo. Oo. Nung kami po ay medyo, alam mo na, yung bago-bago pa lang, hindi kami kinikilala ng mga kamag-anak namin na iba. Pero nung biglang, yun, medyo meron ka ng... Sounds familiar. May nakuha ka na, success ka na, parang ang dami nagme-message sa'yo. Oo, kamag-anak kita. Ay, Ganun, diba? Yung mga kamag-anak ng tatay at nanay ko dati, no, lalo na yung medyo nakakaangat-angat, masyado daw ambisyosa ang nanay at tatay ko dahil nagpapaaral pa ng kolehiyo. Halos ayaw kaming tingnan. Ano daw naman, nakapaalang ang tatay. Nagkakarga ng, nagbebenta ng langka, ng saging, o nagkukopra. Ngayon, alam mo ba ay naanak? Diba? Ano papasko mo sa akin? Kagaya pa rin ng dati. Bakit wala ka nang papasko? Pareho pa din. Wala pa din. Pwede din namang papaskuhan nyo ng panalangin para po bumait-bait kayo. Yes. Kasi kami din ni Panyera nung naglalakad ka ng parang nahihiya ka pa nga kasi nagka-college ka, diba? Ang lalakas ng mga marites. Sabi, yes. Kung tingnan ka, mula ulo hanggang paa. Nag-aaral pa ng kolehiyo, katulong lang naman yung tatay. Yung mga ganun, Panyera, di ba? Maraming ganyan, Attorney Cam. Kaya yung mga kababayan natin, wag po kayong panghihinaan ng loob. Dahil bilog po ang gulong. At bilog ang mundo. Minsan at sikapin yung makaangat. No? Para kayo naman. Pero wag kayong ang tawag mantatapak. At saka wag yung mamaliitin ng iba. Yes, kasi dumating ka na sa point na naranasan mo yan. Kung ikaw ay nasa ilalim, minsan aangat at ibabaw ka din. Diba? Yes. Napakagandang talakayan na ito. Pero dahil nga, noong unang panahon, ang mga kabataan at saka yung mga nanay natin, Panyera, ang nanay ko nag-asawa edad 20. Ikaw, Panyera. Si Nanay, 18. Natalo si Nanay Hubita ni Nanay Flory. 18 si Nanay, 27 si Tatay. Oo. Diba? So, yung tatay ko naman, 20 si Tatay, 24 yung aking tatay. Si Mama, 20, 24. Ngayon, So, ganun mag-isipin nung unang panahon. So, kailangan at the age of 20 pataas, nag-aasawa na. No? Late ka na sa biyahe. Yes. Pero ngayon po, tignan nyo po yung statistic natin Parang 30 ang parang borderline para ikaw ay mag-asawa or 30 mag-settle bata down. pa ngayon Oo, ganun ba? Yun. So, kapag umabot ka na sa mga line of 3, doon ka palang mag-aasawa. Ang problema po, kapag mga ganito, kasi hindi natin alam, yung mga kakilala natin, marami tayong kakilala ka-opisina na parang bigla na lang yung mga balita, shocking, biglang nawala, na single, na itong taong ito ay stable naman may naipundar. So, paano na? Yan. So, yun po yung ating topic ngayon. Tayo bumati muna sa mga listeners. Ang haba ng ating introduction Pero sabi ng Gael, wala kayo sa nanay ko. This is a ace. Ay, talaga ba, Gael? Natalo kami dun, Sino pa ba? Yan. Batiin natin, good morning po sa may nanonood po sa mga kababayan sa Canada. Ayan, si Rolly Duque. Of course, ang mga taga-Kalumpit, Bulacan, Ador Cortez, Christian Carlo Villarasa sa Carmona City sa Cavite. At syempre, Attorney Cam, nanunood sa atin ang mga taga-Aklan, lalong-lalo na si Shekinah Del Rosario ng Numancia, Aklan, at nanunood din sa atin habang natatraffic Kate Nicole Tenorio dyan sa Paranaque, gayon din si Sansor Pertes. Yan. Binabati ko dahil papapasko na ako ng Sansor Pertes. Wow. Batiin natin lahat ng mga nag-aabang ngayon. Ang tagal naman ilabas yung result na ito, yung RadTech Licensure Exam. Ngayon po lalabas yung mga list of passers, lahat nakantabay. So congratulations in advance. Oo, congratulations in advance. Tama-tama yung mga pumasa, Attorney Cam. Masaya ang Pasko. At syempre yung mga magti-take oath on the 22nd, mga bagong lawyers, Attorney Cam. Alam mo, napansin ko sa X, sa Twitter,
they hate lawyers. Talaga ba? Oo, yun yung napansin ko. Wala daw silbi ang mga abogado, lalo na wala daw tayong ambag sa ekonomiya. Okay. Okay, anyway, magandang gabi ni Sephora. Vito, anda, ay teacher ko ito ng grade 1. Nanonood. Okay, si Sir Ding Carlos sa Fairbanks, Alaska. Uy, na-miss namin kayo, Sir Ding. Wilson Aldea ng San Antonio, Zambales. Si Gael Enriquez and Rudy Palma sa Ray de Fallerina. Attorney ka, magbasa ka. Ito nga, magandang gabi po kay Ivy Gutierrez sa Taayog, Pangasinan po nanonood. Si Jerry Sumagaysay sa Tagig naman po at Dinya Herman, magandang gabi po. Oh, si Free MR41, Advance Merry Christmas daw. At si Moonbeats and Eduardo Narvaez. Mami Belen Rivera Rowena sa Poposas. Ay, ito'y malayong kamag-anak din. Ganyan din si Ang dami mong Miss supporters, Roxanne Costo, Sharon Cabanlit, and Eva Duques. Nanonood din sa atin, Attorney Cam, Tita Mimi Arillo and Tito Cecil at Boboy Puerto sa Puerto Princesa City sa Palawan. Of course, mawawala ba naman Kenneth Arevalo and Irene Almodovar. Herminio Villaluz, magandang gabi po at si Nelia Katbaga na nanonood po sa Kuwait. Shout out and Merry Christmas po. Oy, batiin. Speaking of Kuwait, nasa Qatar yata ito. Si Guillermo Solomon Jr. Oy. At syempre, Tita Ami Miraflor Garcia nanonood sa atin at mga taga not yes. RH News FM Jansan. Magandang gabi po sa inyo dahil live na live tayo doon. Si Wilson Jr. Aldea, sabi niya nanonood siya sa may San Antonio, Zambales at sobrang excited daw siya sa topic natin ngayon. Talaga? Nakaka-relate po ba kayo? Meron kayong kamag-anak na maaapektuhan nito? Maaring makinabang sa ating talakayan? Kung kayo po ay may mga kamag-anak na single, o kaya naman basta anybody, no? Lahat naman tayo may potensyal na magmana. Kaya i-share na. At palakasan ng radyo. Si Lorna Balindres ng San Jose del Monte, Bulacan at Rowena sa Poposas. Paano naman daw po kung halimbawa, no, buhay pa po pero wala naman pong balak mag-asawa. May mga ganito pa niya, no, na nagde-decide sila na hindi, okay naman ako mag-isa. Ganoon. So paano naman daw po niya mapapangalagaan yung kanyang mga naipundar. Kasi may mga kakilala ko pa niya. Ka magpundar ng kadami-dami. Pag-aawayan lang yan ng mga kamag-anak ng walang ambag sa'yo. Oo, tsaka kung paano kung meron siyang mga paborito na gustong pamilya. Kasi may nakausap ako pa niya, member ng mga LGBTQ at siya po ay ang dami niyang naipundar pa niya. So ang tanong niya, paano kung may gusto akong pamanahan na parang pamangking ko tas pa-favorite ko, ganon. Pinakasimple. Holographic will. Pag ikaw ay walang anak, no? Wala ka na ring magulang, pwede mong ibigay kahit kanino ang iyong mga ari-arian sa pamamagitan ng will. Kahit lahat yan, ibigay mo sa kanila, walang habol ang mga kapatid mo. Pero kung gusto mo ng lawyer, ayan, available naman kami. Yes. Joke lang. Attorney Rina. Pero holographic will is very, holographic will po, important. ibig sabihin, sulat kamay lang, may petsa, tapos nakasaad doon sa kanino nyo binibigay. At syempre, merong pirma ninyo. Yan. So marami na kayong natututunan, ha? Mamaya po yung mga questions niyo i-reserve niyo lang po dahil papasadahan namin yan at bibigay lang po kami ng mga basic po na legal principles. So, patungkol pa rin sa manahan. Magandang gabi muna Lorna Balindres and Erwin Balindres dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. At ang pagbati mula kay Sancer Tenorio Partes, si Hilario Enriquez. Mayroon pa siyang mga titles, Attorney Cam. Good evening daw sa San Rafael Tarlac. Si Jean Riley, sabi niya, Attorney Cam, wala ka kahapon. Siguro nod ka ng mga upa sa Philippine Arena. Napanood ko si Melay. Ang ingay ng Philippine Arena dahil sa speech ni Melay. Pero bakit ganun? May bumabagsak ng mga tables. Ganun. Anyway, magbabalik po ang DZRH Dos Compañeras. Ilang po munang paalala. Diyan lamang po kayo nakakasama pa rin po. Attorney Cam, Cherry Ladaming Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po programang DZRH Dos Compañeras. Kasama pa rin po Attorney Cam, Cherry Ladaming Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. At pinag-uusapan po natin kung sino nga po ba ang tagapagmana ng taong pumanaw na single. Ayaw naman natin na na mangyari ito na pumanaw kang single. Knock on wood, bigla lang may mangyaring masama.
di ba? Tapos pag-aawayan ng mga kaanak yung iyong mga naiwan. Yung mga Gen Z po ngayon, mga millennials ay napakasisipag mag-ipon ngayon. Oo. Grabe ang Although, sisipag. attorney ka, ang napansin ko, marami sa kanila, they spend money on traveling. Yes. Iba rin kasi ang galing or ang knowledge na nakukuha, natututunan mo sa pagbabiyahe. Lalo na ngayong December. Oo, lalo na maraming mga ticket sale. Travel goals. Hashtag travel goals, di ba? Mm-mm. Mga ganyan. So, kung halimbawa po na namatay po yung isang single, no? Sino po ba yung mga tinatawag natin na magiging compulsory heirs? Yan. Siyempre, kung wala po siyang anak, yan. Andyan po si Nanay at tatay. nanay at tatay. So, linawin natin, kapag ka may anak ang isang taong single, kasi posible naman, no? Yes. Single mom, single dad. Pero, Oo, merong anak. Anak. Oo. Automatic po yun, mapupunta sa anak. But, kung meron pang magulang, kasi kung ito ay illegitimate or non-marital, no? Ibig sabihin ay Hindi kasal. Hindi kasal, no? Ibig pong sabihin, maghahati si anak at ang magulang, yung mga lolo at lola. Magulang noong namatay. yes. So, ito po ay provided na yung kanyang illegitimate child ay na-acknowledge. Kasi po, kung hindi siya na-acknowledge, no, ang hirap patunayan. Kapag ka Panyera. lalaki. Pero kapag ka babae ang namatay at meron siyang anak, Oo naman. automatic po yun. Oo. Paghahati ang kanyang anak, itong anak, no? At saka yung magulang. Kasi ito yung medyo sensitibo na kapag halimbawa lalaki po yung single na namatay at may nag-claim na meron siyang anak do hindi sila kasal at acknowledge po ito sa pamamagitan ng either sa public instrument, nakapirma po. Nakapirma sa birth certificate, o kaya may affidavit to use the surname of the father or affidavit of acknowledgement. O kaya acknowledge din po sa mga private handwritten instrument, mga card, no? Tapos may pirma niya. O kaya knowingly, ginagamit ang kanyang pangalan, pero hinayaan lang niya. So, ibig sabihin ay naging kagawian na yun, pinangalan sa kanya. Kahit wala naman siya mga pirma whatsoever, with knowledge, o hinayaan niya, the presumption is, kanya yun. Ayun. So, importante po yun, no? So, sa mga, merong mga, ito hindi ko maintindihan na, yung mga babae na, halimbawa, ay hindi nagkatuluyan, no? Tapos, ayaw nang ipaako, ayaw na lahat, wag na siyang... Pero nanghihingi sustento. Tapos bigla na lang lilito kapag halimbawa, meron palang naipunda. Actually, no, para sa mga nanay diyan, no, na po. maganda rin po na ipagamit ninyo sa inyong anak ang apelyido ng kanyang ama. Bakit? Kasi it will help later on kapag ka nagkaroon po nandun na sa stage ng manahan. At of course, mas madali kang makaka-claim pati ng sustento, 'di ba? Kasi ito anak niya, nakapirma ka dito, 'di ba? Ito yung mga dokumento na sinasabi mo, anak mo ito. So, malaki po ang chance. Anyway, kung halimbawa, salbahe yung tatay ng anak ninyo and later on, no, pwede namang mag-decide ang inyong anak na, gagamitin ko ang surname mo, nanay, ayaw ko pala kay tatay kasi balasubas. O, di ba? Yun, bigyan ng choice ang anak. Yan. Kasi may mga iba po na medyo pinapairal yung pride, no? Pag pinairal yung pride, parang sinasabi, hindi ko tatanggapin yung suporta. Ang mga tatay, no, once na acknowledge din naman nila at alam nila, no, na sila ay may obligasyon. Buti nga nagpapadala Kasi mayroong ganyan akong na-encounter, Panyera. Hindi ko winidraw yung padala. Hindi ko tinanggap, mga ganyan, no? Para quiz na, wala na siyang pakialam sa anak ko. Hindi po pwede yun. Kasi wala kang karapatang mag-decide para sa anak mo. Dahil karapatan niya yun. Correct. At meron po siya, again, tinatawag natin na visitational rights. Dahil pag halimbawa gusto niyang bisitahin ng kanyang anak, ay pwede po yun. Ikaw naman tatay, may obligasyon ka. Huwag mo naman tatakbuhan. Oo no? nga. Hindi ka naman obligadong pakasalan ang nanay ng bata, pero obligado ka, may obligasyon ka sa bata na ginawa mo din. Diba? Dos Compañeras. Admiral Toto Goles, magandang gabi sa iyo and Merry Christmas, Mana po Ninong. Kaibigan natin tayo, suki natin to sa ating programa. Of course, Eds Maglakas, Alexis Tiger, paano po kung minana ng asawa galing sa falsification of document na ginawa ng asawa niyang nabubuhay pa? Ano ba nakalagay dito? At ngayon, nalaman na may pangyayaring ganon bago magtitulo. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin ay ninakaw ng asawa, pagkatapos alam nung naiwang asawa na peke, no? Ay may naghahabol ba? Pag may naghahabol, ay syempre, no?
nasa kanya ang pagpapatunay kung sino, kung na siya talaga ang may-ari. Ngayon, yung asawa naman na naiwan at sinasabi niya, hindi pala talaga sa akin to, no? Pineke pala ito ng asawa ko. Kung siya ay maayos mag-isip na tao, ibabalik niya sa totoong may-ari dahil alam naman niya na pineke lang ng asawa niya. Diba? Yes. Yan. Si Noel Doroso sabi niya maligayang Pasko manigong bagong taon po sa inyo mga attorneys, pati sa inyong lahat sa DZRH watching from Melbourne, Australia. At ang weather daw doon ay summer season. Ano po ba ang mga bumubuo ng mana ng isang single? So, so kasama po dyan syempre yung mga naipundar niya na mga nakatitulo sa kanya. Yung mga ipapamana ng single. Okay. Yung mga properties. Ibig sabihin yung estate niya. Correct. Oo, kasama po properties niya, sasakyan, condominium, pati lupa, pera sa bangko. In fact, pati anything po yung of value. Yes, in fact, pati po yung mga pautang niya. 'Di ba? No, kung halimbawa may mga pinahiram siya na medyo significant yung value, no? Medyo may kalakihan. So, magpo-form din po yun ng kanyang estate. And yung kung meron siya mga stocks, 'di ba? Lahat in short, lahat po ng kanyang mga pagmamay-ari. Yes. No? Even nga yung kanyang mga mamahaling damit. I know someone, no, na namatay yung lola niya, yung mga staff niya ang ginawa, ibinenta lahat ng mga mamahaling mga damit ng kanyang lola. Kasi kesa naman masayang lang. So, kanya pa rin yun. So, tagapagmana pa rin yun. Napagkakitaan pa rin niya, attorney ka. Kung babae po yung namatay, yung mga alahas. Kung lalaki, yung mga super branded ng mga damit, attorney ka. Mamahaling mga accessories. Yes. So, kasama yung mga alahas. So, sa lahat po ng mga, ng mga naiwan niyang gamit na may value. May value. Ayun po ay kasama sa kanyang ipapamana. Yes. Yan, diba? Ito, attorney Cam, si Devera Macoy, sabi niya, kung single lang namatay at walang magulang na, mga kapatid ang magmamana. Tama ho kayo, no? Kung walang single, walang anak, wala na ring magulang, ang mga kapatid ang magmamana kung walang naiwang will. Pero kung may naiwang will at valid po ito, masusunod po dapat ang will. Kung binigay niya ito sa kanyang girlfriend, boyfriend, ibinigay niya ito sa kanyang kaibigan, sa kanyang yaya, o kung kanino man, no? Dapat pong masunod kung kanino ibinibigay sa will. In fact, no, lahat po ng kanyang mga ari-arian pwede niyang ipamigay kahit sa hindi ka mag-anak. At wala po siyang obligasyon na pamanahan ang kanyang mga kapatid. Minsan kasi may ganun parang, ano ko questionin, no? Kapag halimbawang siya ay namigay. Bakit? Kapatid ko yun, Oo. Bakit may hatid niya? Bakit binigyan? Pinaglaba ko yan nung araw, Dapat sa akin yung niya, kami ang mga tagapagmana niyan, di ba? Oo, pinagprito ko yan ng itlog nung pumapasok pa siya. Oo, ako naghirap dyan, bakit ikaw ang pinamanahan? May mga ganon, di ba? Ganyan na mga linyahan, di ba? Lalo kapag nalaman po nila na halimbawa nag-donate, so questionin nila yung donation, nahanap ng butas para mapabalik, para makuha. Ito nga sabi nga ni Gael Enriquez, yung if ever daw ba pwedeng ibigay sa charity, pwede. Kung wala ka ng tagapagmana, wala ka ng compulsory heir. Take note, kung ikaw ay single, ang compulsory heirs mo ay ang iyong anak at ang magulang. Kung wala kang anak, di magulang na lang ang natitira. Kung wala ka na ring magulang, wala ka ng compulsory heir, and therefore, meron kang kalayaan na ibigay ang properties mo kahit kanino mo gusto sa pamamagitan ng will. Pero kung walang will, automatic ang mga kapatid ang mamumunini sa iyong mga pinaghirapan. In fact, pagbasa, wala ka ding asawa, no? Yan. Ito, sabi nga rito, may question. How about po yung kaninang question, no? Yung sa illegitimate daw. Kung yung illegitimate child po is naging legally adopted by another, makakakuha pa po ba siya ng mana dun sa kanyang biological parent na single? And the answer is yes. Diba? Ito nga sinasabi namin ni Panyera yung bagong yung bago pong batas. Na ang mga swerte pong mga adopted, no, ng mga bata kasi pwede silang magmana dun sa kanilang adoptee, tapos adopter, at syempre pwede silang magmana dun sa kanilang biological parents. So, yun po. Good morning. Good morning daw. Sabi ni Jam sa may Canada. Morning ba dyan? Ano bang pangalan na itong totoong pangalan ni? Tsaka si Berting, magandang gabi sa'yo. Ito si Noel Dorosa, nanonood sa Melbourne, Australia. Yun ba yung binati mo kanina? And of course, mga taga San Rafael Tarlac, Hilario Enriquez. Attorney ka, merong question dito. Okay.
attorneys, tatanong ko lang po, paano po kung hindi legal ang pag-aampon? May habol po ba sa mana? Kapag halimbawa, no, may hindi legal ang pag-aampon. Pagkatapos, ito yung mga simulated birth, di ba? Normally po, kapag sinabing, ito yung anak, no, may papeles ako, wala naman pong magiging problema kung walang naghahabol. No? Halimbawa, ikaw na lang naiwan. Halimbawa, ako, no, single ako, tapos nag-ampun ako, pero hindi ko din sa legal na proseso. Ginamit ko yung simulation of birth. Ibig sabihin, pinalabas ko na pumunta ako somewhere in Mindanao at doon ako nanganak, kunyari. Tapos pinarehistro ko sa pangalan ko yung bata at pinalabas ko na ako ang nanay niya at anak ko siya. Pagkatapos later on, halimbawa, mamatay ako. So, naiwan ko yung anak, quote-unquote anak ko or ampon, no? Wala po ito magiging problema, magiging automatic ko siyang tagapagmana basta wala pong naghahabol. Pero kung meron pong ibang mga interested na would be, no, na apektuhan nito, would be kung wala akong ampon or anak ay siyang magmamana, pwede po niyang habulin ito. Halimbawa, ako, may kapatid ako. Tapos sabihin niyang kapatid ko, halimbawa si Ate Lily Baradi, sabihin niya, peke naman yan eh. Hindi naman nanganak yung kapatid ko eh. Ano yan? Baog yan. O, diba? For example, pwede niyang gawin yun. Bakit? Kasi simulated birth at hindi totoo na anak ko siya. And therefore, wala siyang makukuha. Dahil, produkto ng krimen ang pagkakaroon ka ng anak-anakan. Diba? Yun. So kasi sa Kaya probinsya. importante na tamang proseso para magkaroon ng legal ties, no, ng bond, no, ng rights and obligations bilang nanay at anak or adopted. Yun. Sige, go on, Attorney Cam. Ayan nga, Panyera, no? Kasi karamihan po, especially sa mga probinsya, Panyera, yung hindi man uso, pero nakagawian, no, na kapag halimbawa walang anak. So, pag merong anak si kapitbahay tas hindi na kayang buhayin. So, prehistro sa pangalan nung kapitbahay. Yes. Diba? O palalabasin ng anak kahit hindi. Oo. No? So, yun po yung medyo illegal mahirap. po yun. Although merong tinatawag tayo ng Simulated Birth Rectification Act na meron po kayong 10 taon from the enactment of the law hanggang 2029 yata, no? Para asikasuhin at ayusin ang record ng bata at palabas at magiging legal ang inyong pag-aampon sa bata. Para din naman, no, ang treatment ay parang katulad din kayo or legitimate na anak din ng adopter. Yan. Hoy, Sherwin Albata Alfaro, salamat sa pagdala ng Christmas. Christmas gift natin. Ano pala siya? Ano? Si Santa. Si Santa. Medyo nasunog si Santa ngayon. Odette Oxales, magandang gabi sa iyo. Magdalena Martin, Maricora Angeles, at marami pang ibang nagme-message sa atin. Si Rolly, sabi niya, kapag mana po ang usapin, lumalabas ang tunay na ugali. Yan, ay, totoo ng kamag-anak. Mm-hmm. Ay, wala kaming question dyan. Ito, sabi naman dito, paano po ba kapag ang namatay naman po ay byuda or byudo? Ayan. So, iba naman po ang byudo tsaka byuda. So, depende po yan kung halimbawa si byudo ay may anak pala. Diba? Yes. Diba kung may anak po, of course yung mga anak po ang magmamana. So, halimbawa po kung wala siyang anak, buhay pa yung kanyang mga magulang, yun po ang magmamana. Ayan. So, tsaka pag halimbawa nagbyudo na po siya, no, again po, once na may namatay po na may-ari ng isang property, kailangan po isettle ang kanyang estate. Yes. No, diba? Yung mga byudo po, for example, diba, no, may naiwan na property. Dalawa sila nakapangalan, namatay yung misis o kaya yung mister. So, pag nagsettle ng estate, so, ano po yan, si mister, tsaka yung mga anak na po, yung magmamana. So, mag-execute po sila ng extrajudicial settlement of estate. So, ganun po yun. Iba si byudo at tsaka yung single. So, hindi natin alam kung anong circumstance panyere. Okay. By the way, yung byudo, halimbawa, naiwan na lang, ang tawag doon, ito pala may asawa, namatay ang asawa, walang anak, no? Yung asawa po ay magmamana together with the parents. Yes. Kung halimbawa naman wala ng magulang, makikiparte din po yung kapatid. Okay. Si Jessica Palaobsanon, yung tito po naman ay single na namatay, pero meron pong kapatid. Isang full blood at isang half sister. Ako po ay anak sa full blood, bale dalawa po kami. Patay na din po ang mama namin. Yun naman pong half-sister na patay na din, may isa pong anak. In short, tatatlo na lang natitira sa lahi nila, Attorney Cam.
Okay, ang question ko po, attorney, may mana din po ba yung pamangkin sa half-blood? Oh, yan. Interesting, no? Actually, sa ilalim po ng batas, yung brothers and sisters in full blood, nagmamana rin po in the absence of will, no? Ibig pong sabihin, kung wala pong naiwang yung sinasabi natin, tinatawag nating last will and testament, automatic po silang nagmamana. Kasama din po yung half-blood, no? Kaya lang, nagmamatter pa din po yung pagiging legitimate at illegitimate. Kung sa mga anak, no, ang nangyayari po ay mas malaki ang share ng legitimate or marital child, no, as compared to illegitimate or non-marital, ganun din po ang nag-ooperate kapag ka itong mga representatives na ng mga kapatid. Ibig sabihin sila na yung humahalili, umaangat, no? Sa halip na kanilang mga magulang ang magmamana dun sa tito or tita nila, abay sila na mismo ang nagmamana. So, sa ganitong usapin, divided by dalawang magkapatid. So, paano i-compute, Attorney Cam? No? Kasi mahirap i-compute. Kasi kung ang share po ng isang legitimate or full blood, no, 1 million, ang mapupunta po doon sa half blood, kalahating milyon. 500,000. Oo. So, ganun po ang mag-ooperate. Pero kung halimbawa doon sa full blood ay 2 anak, kalahating milyon yung 2 bata. No? Yung napunta doon sa half blood, syempre, Attorney Cam, mas dahil solo lang siyang anak. Ayan. Ito may kinalaman din sa question mo kasi may sabi dito, papaano po, sabi ni NC, siguro ang mga maghahati po kapag namatay po ang single, ang mga kapatida o pamangkin. Ayan. So, depende po yan. No? Again po, yung mga pamangkin, excluded sila. Pag buhay pa yung mga magulang nila. Siyempre, yung kapatid muna ang magbamana. Again, wala pong last will and testament and wala pong mga compulsory heir. So, yung mga kapatid po muna ang magmamana. Yung mga pamangkin, hindi sila magmamana. O kung naman namatay na yung magulang. Ibig pong sabihin, kapag ka may malapit na kamag-anak, yun po muna ang priority sa manahan. Saka palang papasok yung medyo may kalayuan na kung namatay na yung malapit. So, halimbawa po, nagkaroon po ng right of representation, namatay po yung magulang nila, which is kapatid po nung namatay. So, that's the only time lang yung mga pamangkin ay makakakuha. Pero again, per capita, ang pinag-uusapan natin dito. Sa kapatid at saka per store piece kapag mga pamangkin. Ibig sabihin, yung share ng per store piece, ay kung magkano lang dapat yung share ng magulang nila, yun lang ang paghahatian. So, halimbawa ay ang share ng isang magulang dapat, ng kanilang magulang ay dapat kalahating milyon. Tapos ay 11 sila, 10 sila magkakapatid, 10 anak ni nanay na namatay na. Abay, yung halimbawa kung kalahating milyon ang share dapat ni nanay, sila pong 10 maghahati-hati sa kalahating milyon. Correct. Real talk ito. Merong isang nag-inquire sa atin. Sabi, 4 silang magkakapatid na girls. Okay? Ngayon, yung isa nilang kapatid, ang nag-asikaso ng lupa na mamanahin nila. Namatay yung nag-asikaso. So, pinipilit ngayon ng mga anak nung nag-asikaso na dapat po ang hatian dyan. 2 kasing anak dapat po 6. Dapat po 5. Kasi sasama po yung 2 kaming magkapatid. Dahil po, yung nanay namin ang nagpakahirap. May mga ganong linyahan, Panyera. Kapag may mga ganong pahirap or nag-administer ng property, tumatanggap lang sila ng sweldo kung sakasakali. Halimbawa, administrator or executor ng will, no? Ito po ay tumatanggap lang ng kaunting allowance para sa mga gastusin sa pag-administer ng property o pag-execute ng kung anumang nasa will. Si Arden Bena ay pinapabati niya, Attorney Cam, sa ang nanay niya na si Miss Grace Bena, gayon din si Althea. Salamat po, kami pa inyong mga taga-subaybay dyan sa Spain. Yes. Magandang gabi po. Yakuza Baluyo and CS Ray, magandang gabi. Si Berting, Panyera, basahin nga natin kakaibang mga attorney, gikan pa ko naghatod sa Bactin dito sa ilang galing pa daw siya paghahatid ng mga maliliit na baboy, ang tawag doon? Gihirot og kita ang sinugbang bulad wala ko sa lini gutom kaayo. Naubos daw ang daing. Daing. Wala daw siyang, hindi daw siya tinirhan kaya
naubusan daw siya, kaya nagugutom siya. Anyway, Mhm. okay, kumain ka na lang, Oo. Berting. Si Nilda Jepson, good morning from Nebraska, USA. Magandang gabi po. At may question si Nelia Katbagan. Yung kapatid ko na binata po, namatay. Tapos ako yung naggasto sa lahat ng bill niya sa hospital nung hindi pa siya, nung high blood siya. Patay na rin mga magulang ko. Pwede ko bang kunin yung share niya sa lupain niya? Need ko po ang sagot. Salamat. Mamaya sagutin po natin yan sa pagbabalik ng DZRH Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang mga kumpanyera ng bayan. Ako po, Attorney Cam, Cherry Ladaming Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin po natin, paano daw po kung mamatay ang isang single. Pumano ang isang single, sino ang kanyang mga tagapagmana? Kanina may naiwan tayong question na message mula po sa ating listener. Sabi niya, basahin ko lang po, yung kapatid ko na binata namatay, tapos ako yung naggasto sa lahat ng bill niya sa hospital nung siya po ay high blood pa. Okay. Patay na rin ang mga magulang ko. Pwede bang kunin yung share niya sa lupa niya? Need ko po ang sagot. Ayan. Okay, kung halimbawa pinag-usapan po natin yung share niya sa mamanahin, doon siguro sa parents, panyera, no? Unang-una po, ayan, kayo po ay merong karapatan na ma-reimburse ng kanyang mga bills, yung mga binayaran, mga ginastos. Pero as to share na ikaw ang magiging parang ikaw ang kukuha, ay mukhang malabo. Balik ba na lamang kung papayag yung mga kapatid mo or kapwa mo tagapagmana na sige sa'yo na laang yan. Mag-waiver na lang kami. Mag-waiver na lang kami, sa'yo na lang. Total, ikaw naman ang gumastos para sa kuya natin or kapatid natin. Pwede yung ganun. Walang problema yon. So, magkakaroon kayo ng waiver, no, panyera. I-waive nila ang karapatan nila na magmana. Okay, sa'yo na yung share ni nung namatay na kapatid. Yan. Ito, Attorney Cam, may question dito. Si Tina Duran. Attorney, itatanong ko lang po, yung pinsan ko ay namatay, pero ang nakalagay sa title, certificate sa house and lot ng pinsan ko ay married to sa wife niya. Pero ang gamit po na apelido ng wife ay sa pagkadalaga pa. Kasi po, mana po ito ng pinsan ko sa magulang. Pero may anak po ang pinsan ko na dalawa. Isang 11 at isang 10 years old. Sino po ang tagapagmana? Ayan. Nakalagay doon, Attorney Cam, sa title ay married to, no? Ibig pong sabihin nito, I would assume, no, it is safe to assume na ito ay minana ng inyong pinsan at the time na married na siya. Kasi nag-reflect dun sa title di ba? So, ibig pong sabihin, kung at the time na married na, ito pong property na ito, kahit pa nakasabi doon na married to, ay ito po ay exclusive property ng inyong pinsan. Wala pong kinalaman ang paggamit ng apelido ng kanyang asawa sa pagkadalaga dahil hindi po ito importante. Irrelevant po ang paggamit ng apelido. Ang importante malaman lamang po natin dito ay ito ba ay exclusive property o ito ba ay conjugal property or bahagi ng absolute community. Pero it is safe to assume na dahil ito ay natanggap during the marriage, ito ay exclusive property. Ang tanong ninyo, may karapatan ba? Sino daw ba ang may karapatan? Yung anak o yung asawa? O kayo, no? Baka interested din kayo. Ang may karapatan po sa property ay ang kanyang anak at ang kanyang asawa. Ibig sabihin po, yung kalahati nun automatic doon sa kanyang mga anak mapupunta at makikiparte din po yung kanyang asawa. So, ibig sabihin, maari na rin gawin itong divided by 3, pinaka-safe na gawin sa hatian ng kanilang mga ng ari-arian ng namatay. Bakit lang po nagmamatter kung ito ay absolute community or bahagi ng conjugal o separate property? Kasi kung ito po ay bahagi ng conjugal asset, hahatiin po muna sa magiging subject ng hatian yung kalahati. Pero kung ito ay exclusive, hatian na bilang mana. Yun lang po ang diferensya nun. But as to apelido, hindi po nagmamatter kung ginamit ng asawa yung apelido ng kanyang mister. Correct. Ayan. Kasi po hindi po mandatory na tayong mga kababaihan, pag tayo kinasal, i-a-adapt natin o kailangan na isunod sa asawa. Isunod yung pangalan sa asawa. Hindi po yun mandatory. Yes. Or may kalayaan kami, sis, na gamitin ang apelido mo. Kaya kung ako ay mag-aasawa, hindi ko papalitan ang apelido ko dahil
nag-iisa lang akong seko sa Supreme Court. Tsaka pride ng tatay ko na may anak akong abogada. O, diba? Ang importante lang naman po para mapatunayan na sila po ay kasal ay yung marriage certificate. And usually pinapalitan naman yung status from single to married. Nanaing ay Ninang Jovelyn Aquino Salvador Pascua nanonood. Magandang gabi po. At ganoon din po si Peter Lynn Sanchez sa Jeddah, KSA, Kingdom of Saudi Arabia, Aldos Villamor, at si Butch Gargantilia nanonood po sa Barangay Castilla, Palo, Leyte. At ganoon din po sila. Umiinom ng bahalina yung wine nila. Si Ed. Dahan-dahan po. Oo, Ed. And don't drive. Sibulan Flores. Hello. Josefina Fajardo Lucring de la Cruz. At yung question ni Ronald Tumbaga. Sabi niya, pag wala na pong magulang, automatic po ba na mga kapatid ang magmamana sa naiwan ng single? Sino po sa mga kapatid? Ito ang pinakamagandang tanong. Yung panganay na kapatid po ba? Eto na naman tayo sa, dapat yung panganay ang magmamana. Pwede, dapat bunso. Oo, yung paborito nung kapatid na single na namatay. Ay, hindi po ganun po yan, no? Kayo ay pantay-pantay at magmamana kung walang naiwang will. Yes. At saka, example lang po kung halimbawang may naiwang last will, pag ibinigay niya po sa ibang tao ang kanyang mga ari-arian, wala po kayong habol. Kahit ikaw panganay na kapatid. O kung halimbawa yung single ay may anak, ay wala ka ring habol. Anak ang magmamana. Si Peter Sanchez nanonood sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia at Attorney ka, meron question. Gusto kong sagutin ito. Yes. Walang kinalaman sa mana, pero ito may kinalaman sa karapatan ng anak. No? Si Deborah Bustos, good evening po. Pwede po ba yung ganun malaya nakakahingi ng sustento ang ina? Pero ayaw po ipahiram yung dalawang anak. Hindi po sila kasal. Lalaki po ang anak ko. May kasulatan na po sila galing sa attorney, pero wala pong nakalagay na hindi pwedeng hiramin ang dalawang bata. Monthly po, ibibigay yung ama. Okay, nagbibigay yung ama. Wala pong kinalaman or magkaibang issue po ang visitation rights at ang sustento. No? Importante lamang po kahit pa hindi ninyo nakikita, hindi nabibisita, ay importante po na nagbibigay ng sustento ang inyong anak o yung tatay ng mga bata. Pero kung gusto po ninyong i-exercise yung visitation rights, no? Kailangan po kayong magsampa ng petition sa korte for visitation rights, no? Para po ma-exercise ninyo at ma-fix din kung anong mga araw, anong mga petsa, gaano katagal na mahihiram ang bata. Yan. Importante yun. Importante po. Magkaiba pong usapin, pero although related pa din, pero total, hindi po ibig sabihin na hindi napapahiram ang bata or hindi nabibisita or hindi ipinapakita ay wala ng obligasyon, no? Ay nawawala ng obligasyon ang tatay sa kanyang anak. At doon po sa nanay, no, wag pong ipagdamot po yung bata kasi karapatan ng bata yun. At saka iba pa rin kapag nakita niya na kasama niya at na kilala niya yung kanyang tatay. Iba kasi yung bonding din ng tatay. Alam mo yung maternal instinct ng nanay hindi makukumpara, pero yung iba rin kasi yung nakikilala mo, nakikita mo yung tatay mo. At syempre, ibang uri ng pagmamahal ang naibibigay ng tatay sa kanyang anak. Tandaan mo, paglaki niya, pag hindi mo pinakita yung tatay, hahanapin niya rin yan. Yes. Di ba, Panyera? For the benefit of your child, pakita mo na din. Di ba? Magka-bonding-bonding. Magandang gabi sa'yo, Cyber Tito, dyan sa Malaysia. Uy, Malaysia. Alam mo, pangarap ko pumunta dyan pangarap ko pumunta dyan, di ba? Nakapunta dyan, Panyera Okay, legitimate heir po ang nanay ko. Pero sa mother title po inilagay lang ang pangalan ng dalawang kapatid ng nanay ko, hindi po siya kasama. Meron pa rin po ba siyang karapatan? Ayan, eto yun, Attorney Cam, no? So ibig sabihin, tatlo dapat na tagapagmana, pero yung property inilagay lang sa pangalan ng dalawa. No? Importante po na kayo ay mag-signify agad ng inyong assertion. I-assert ka agad ninyo ang inyong karapatan or yung nanay nyo, i-assert ka agad. Kasi kapag ka po ang isang property ay inadvertently or fraudulently itinitle sa ibang tao, no? Ito po ay nagki-create ng implied trust. So anong ibig sabihin nito? Na itong property na ito ay hinahawakan lamang or bahagi ng property nito ay hinahawakan lamang ng mga kung sino mang nakapangalan doon sa title in favor of yung original na may-ari. Ang importante po dyan ay, pwede po kayo mag-demand na magkaroon na kaagad ng settlement ng estate and partition, or kung hindi man, dumulog po kayo sa korte, or pwede din po kayong magsabi na ikaw ay may-ari dyan. So nyo yung title, revocation cancellation ng title at recovery ng
ownership at the same time possession of the property. Yes. Yung porsyento lang, no, na kabahagi ng nanay ninyo. Ayan. Magandang gabi po, Sir Luding Bunggaling, at sa mga nanonood sa Barangay Sitio, dyan sa may Marcos, Ilocos Norte, dyan po sa may Olonga po, magandang gabi rin po. Bating ko rin po si Nanay Jovita, Papa Will, and Nanay Connie Vista ng Virac, Catanduanes. And of course, Ate Lily Barade and Ate Ching Elag at ang mga Soleta at Seco dyan sa Buena Vista, Marinduque. Eds Maglakas, magandang gabi sa'yo. At Tita Mimi Arilio, Rome Asuncion, magandang gabi din sa'yo. Ito pa see you daw on Monday. Yan. Yes, see you on Monday dahil marami pa tayong pag-uusapan. At sa mga magki-Christmas party pa next week, habol pa. Ayan, makikipag-Christmas party pa kami ni Panyera. On Monday. Kaya wag po kayo magugulat on Monday ha, kasi may theme po yung party namin. Yes. So kami po ay nakamaskara. Charot, pag on air. Sa attorney ka, makikita niyo po na naka-gown. Joke lang po. Ayan. So, ayan. Meron ka pa babatiin pa niya? Sino pa ba mga babati? Attorney Kristen Tarse, magandang gabi sa'yo and pagaling ka. At yung mga congratulations, yung top-notcher Attorney Cam. Yes. May 2-point-something million siyang natanggap. Talaga ba? Yes. Saan galing? Galing sa Divina Law Office, galing sa mga Sana alumni all. ng UST. Kasi for a while, hindi nag-number 1 ang UST. Wow. The first, yung nag-top 1, ay yung last before this year ay batchmate ko, si Attorney Arlene Maneja, siya yung top 1. Tapos ngayon na lang ulit nagkaroon ng top 1. So, Wow, bongga. congratulations. Maraming salamat po sa mga nanood sa atin sa ating programa. Abangan po, syempre Monday ulit tayo magkakarinigan at magkakakitaan sa social media platforms. Ako pa rin po, si Attorney Cam Cheryl Adaming Molina. At Attorney Rina Seco, Tuloy-tuloy sa pagbabalita. tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Happy weekend everyone. Happy And weekend! syempre, ingat, baon ng pasensya. Dos Compañeras.